Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Attorney Yesyo Topacio. Aba, umamin na pinagnasahan din si Congresswoman Elago, dating Kabataan Party List at ngayon po ay Gabriela Party List Representatives. Yan. Matulis ka talaga, sir. Matulis ka. At wag daw siyang ipokrito. Binanatan din po ni Atty. Topacio habang pinagtatanggol si Congressman Tulis Bongsuntay. Mga idol natin. Si Congressman Tulis Bongsuntay, pinagtatanggol po ni Atty. Topacio. Binanatan po itong kapatid ni Ann Curtis na anak ni Res Curtis. Siyempre pa po, yung marami pong mga revelasyon, no? Magtulungan na lang po tayo rito sa mga revelasyon ni BP Sara. 2 oras yung programa, hindi ko natapos dahil dumating ang misis ko eh. Nag-aya mag-date. Kaya yung dito na lang po ako nagbatay sa mga balita na sa social media. Okay, balik na po. May unang episode po ng Tapang at Ibalik ang Tapang at Malasakit. Ito po ang programa ni BP Sara na parang sa pagkakalam namin regular to eh. Actually, inabot namin inabot po namin yung patapos na sila. Kaya nakapagpa-picture po kami kay BP Sara. Yung buong Birada Aguila Boys. Okay. Yan po ang mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na kagad natin, no? Unahin na po natin to Ay, binabati ko pala yung bumati sa akin dyan sa SM San Jose del Monte. Hindi ko natanong ang pangalan. Shoutout sa iyo, Brad. Natandaan ko siya kasi sabi niya sa akin, mas gwapo ka pala, mas magandang lalaki ka pala sa personal. Yan po. Totoo po yan. Hindi po natin dinidina yan na mas magandang lalaki na sa Sa mga nakakita na po sa akin ng personal, mas magandang lalaki. Hindi, dumating lang yung misis ko eh, kaya hindi ko natapos. Okay, pag-usapan na po natin, unahin na po natin to si Atty. Topacio. May mga sinabi po siya dito sa 2 nagagandahang binibini, no? Para po maipagtanggol si Congressman Bongsuntay. Ito pong si Atty. Topacio ay may mga sinabi, no, dito po sa kapatid ni Ann Curtis na anak ni Res Curtis. Ito po, Atty. Topacio bumuelta sa kapatid ni Ann Curtis kaugnay ng analogy ni Congressman Bongsuntay. Ito po ang sabi ni Atty. Topacio. Ikaw, Jasmine, bakit ka nagpo-post ng mga nakabikini picture? Hindi ba para ikay pagnasaan? Para sumikat? Huwag mong sabihing art yun. May punto nga naman May punto nga naman. Kung ikaw po ay sexy star, at nagsasabi ka na at ayaw mong pagnasaan, bakit ka nagpo-post nga naman ng nakabikini? Di ba? Maganda rin yung punto nito ni Atty. Tulis. Attorney, yari ka. Yari ka kay Elago. Pero magagalit po, no? Nagagalit po. Galit na galit ang mga Gabriela. Lalo-lalo na to si
si Congresswoman Sara Ilago. Alam niyo si Sara Ilago, hindi po sexist, hindi ko po babastusin. Maganda talaga siya, 'di ba? Noon ko pa sinasabi yan na kasi mukha siyang Korean novela eh. Yan, yun lang, hanggang dun lang. Hindi ko po wala po akong pagnanasa. Hindi po natin dapat pinagnanasahan yung mga Ito po ang sinabi ni Attorney Topacio hinggil po dito kay Sara Ilago. Yan. Sabi ni Attorney, ang punto po kasi ni Attorney Topacio, wala po siya nakikita na mali ay maganda po yung analogy ni Congressman Suntay. Kasi po yung analogy niya, hindi po pwede, wala pong kasalanan yung nag-iisip ka lang. Yung nasa isip mo lang at hindi mo ginagawa, hindi po yan anong tawag doon? Kakaso-kaso. Hindi ka dapat kasuhan dahil sa yung iniisip. Hanggat hindi mo yan isinasagawa, no? Hanggat yan hindi mo isinasagawa, ay hindi ka pwedeng kasuhan. In depensa yan. So, ang pahayag niya ni Suntay, kasi po yung sinalang si BP Sara dun sa imagination niya na ini-imagine niya raw si BBM na yun nga no, yung alam niyo na yung gusto nating palabasin yung ginugurgur niya si BBM dahil dun sa inis niya na ayaw ibigay yung relo. Okay. Ngayon, yan yung premise po ng lahat ng yan, no? So ngayon si Topacio, lahat ngayon ng mga bumira kay Suntay, binabanatan niya. Ayon nga kay Topacio, si nagpapasexy, nagbibikini. Sa totoo po, para siya pagnasahan, di ba? Yan yung sinasabi natin eh. Ayon pa kay Topacio, ito po ang sabi. Wala raw siyang pakialam kung magalit sa kanyang publiko. Katulad po, hinalimbawa niya. Ako dati, ito mismo sinabi niya, ako dati pinagnasahan ko si Sara Ilago eh. Naamoy ko noong hearing namin sa DOJ. Ano yung naamoy mo? Ibig mo sabihin, hindi mo siya pinagnasahan dahil sa itsura niya. Pinagnasahan mo siya nung may maamoy ka. Grabe naman to si... Akala ko naman dahil napakaganda ni Sara Ilago. Siguro kasama na rin yun, no? Sa kagandahan ni Sara Ilago, nabighani itong si... pero may sinasabi siyang, naamoy ko noong hearing namin sa DOJ. Matulis ka na. Matulis ka na, medyo... ano ka pa? May pagka-chismoso ka pa, attorney. Alam mo yung sinasabi mo, naamoy mo. Naamoy mo kaya ka nagnasa. Grabe na. Totoo ba ang chismis? Anak ng tinapay. Matagal ko na naririnig yan eh. Ako hanggat hindi ko naamoy, hindi po tayo basta naniniwala. Nampu pa, panay ka no ng mga didi. Si Caitlyn. Doon na lang ako sa sasayaw na lang ako ng hawak mo ang beat. Walang yaka-torny, gabing-gabi. Gabing-gabi na, pinatatawa mo ko eh. Ibig mo sabihin, kaya ka nagnasa dahil may naamoy ka. Oy, nagbibiro lang ako mga kababaihan. Baka putaktehin nyo ako ha. Wala po akong pakailam dyan. Binabasa ko lang to. Naamoy ko nung hearing. Magalit na kayo kung magagalit kayo sa akin. Dahil ba sa naamoy mo? I don't care kasi talagang ako suklam na suklam sa hypocrisy, kaplastikan kasi I always say what I mean
and I mean what I say. Yun naman pala. Galit pala to si Torny sa kaplastikan. Yung sabi nga ni Torny, natural lalaki yan si... Saan ba yun? Meron siyang sinabi na natural lalaki yan si Suntay. Kaya may pagnanasa siya sa mga magagandang babae. 'Di ba? Ngayon, ito po ang malupit na sinabi nito ni Torny, ni Attorney Yesesio. Kaya niya nasabi yung hypocrisy at kaplastikan. Ito po. Inakusahan niya po si Sara Ilago na wala pong dehin bokiki. Ito tama po to. Diba kamakailan lang na chismis po to. Ito po sabi ni Topacio. Yung mga nire-recruit ng Kabataan Party List na napagsamantalahan, Sara Ilago, anong sinabi mo? Di ba kamakailan lang? Umangal yung mga party list, Kabataan Party List, recruit, yung mga na-recruit nila. May sinabi ka ba? Kaya kay Topacio, wala. Napakalaking ipokrito niyang si Sara Ilago. Sinabi niya pa, ito pa, yung complaint namin kay sa Lucena, ini-empower nyo, pagre-recruit ng mga babae, inaabuso doon sa bulubundukin. Wala kayong sinabi. Yan ang sinasabi ko. Punong-puno ng ipokrito ang House of Representatives. Tapos, si Congressman Suntay, imagine lang, galit na galit kayo. Pero yung mga aktual na nagre-reklamo, kapartido nyo. Anong masasabi mo, Sara Ilago? Yan ang sinabi ni Attorney Topacio. Ipokrito. Ito naman po ang sagot ni Sara Ilago para fair po tayo rito. Ang sabi, ipokrito ka raw. Pinagnasahan ka dahil may naamoy sa'yo. Langya ka, Torny. Ito po ang ganti naman ni Representative Sara Ilago. Sabi po ni Sara Ilago, bawal bastos. Hindi natin to palalagpasin. Aba, grabe yan, Torny, pinagbantaan ka. Walang puwang. Kailangan nating panagutin. Walang puwang sa lipunan ang naghangad. Sa lipunang naghangad ng tunay na pagbabago ang ganitong kaisipan at pag-uugali. Patuloy na kumilos, mag-organisa upang wakasan ang lahat ng anyo ng seksismo at karahasan laban sa kababaihan. Grabe, no? Ang tatapang, no? Ang tatapang sa mga ganyan, yung mga iniisip lang, yung mga sinasabi lang. Pero yung mga magnanakaw, wala dehin bokiki kayo. Yung mga nireklamong kapartido nyo, nirecruit sa kabataan party list na inaabuso di umano. Ayan, si attorney na nagsabi, malamang siya po attorney niya mga yan. Nagbanggit pa ng pangalan. Bakit hindi kayo kumikibuman lang? Di ba? Kaya kayo tinatawag ni Attorney Topacio na ipokrito. Ini-imagine lang Halos isumpa na ninyo. Pero yung mga ginawan ng kahalayan ni hindi kayo kumikibo. Isa pa. Yung nilapastangan po tayo na ninanakawan. Ni hindi nyo binabanatan si BBM. Ganyan po kayo matatawag na ipokrito. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita.
Ito po, BP Sara may hawak umanong ebidensya laban sa Makabayan Black. Ito po ay isa sa mga tinuran. Isa po to sa mga sinabi ni BP Sara sa kanyang programa. Huwag kayong mag-alala, first episode pa lang yan. Mga susunod na episode, nabalitaan ko, mag-preview tayo ha. Mukhang yung tungkol kay, parang narinig ko si BP Sara kasi nakinig kami ng bandang huli. Pagkatapos ng namin na dumaan kami ron na napakinggan namin, parang sinasuggest ni BP Sara yung mga gusto niyang topic. Ano ba yung narinig ko? Kay Madriaga, di ba? Yan. Maganda mga topic sa susunod. Ito po, nakakatuwa po si BP Sara kasi palaban na po ang ating Vice President. At maganda po to, may programa siya para hindi po nakokorap. Alam nyo po kasi, pag preneskon lang po yan, alam nyo, malisyoso tong mga bayarang media. Pag nag-preskon si BP Sara ng mga taga-tagay, una, yung mga tanong nila, 'di ba? Laging yung biases nila lumalabas sa mga katanungan nila. Ikalawa, paano yung sinabi ni BP Sara doon sa press con, paano natutwist pagdating na sa binabalita nila. Samantalang dito, pag ang mga nagtatanong ay mga kaalyado natin, malamang sa malamang, yung gustong iparating ni BP Sara, yung ipaparating niya. Tapos, binabalita naman po ng mga mainstream media. Bahala na kayong kumuha ng balita. At least, patas yung nagtatanong, hindi yung mga anti-Duterte yung mga nagtatanong kay BP Sara. Kaya maganda po to, may programa. Ngayon, ang paliwanag niya dyan, bakit ibalik ang tapang at malasakit. Kasi ang tapang ay at malasakit, yan po ganyan niya po nilalarawan yung pamumuno ni Tatay Digong. May tapang at malasakit. At nawala po yan dahil alam nyo naman, wala nang katapang-tapang yung presidente natin ngayon, wala pang malasakit. Akalain nyo, no? Si Ramon Tulfo na nagsabi na wala naman talagang evacuation plan ng ating pamahalaan doon sa Middle East. Ang una po pong problema ng ating Pangulo, paano yung remittance? Paano raw makakarating sa Pilipinas yung remittance ng mga OFW? Alam nyo po, kahit na hindi talaga sensitive si BBM, no? At ang kanyang gobyerno. Hindi talaga sensitive sa mga nangyayari sa Middle East. Dapat hindi muna yung pagkakaperahan ng Pilipinas ang inaatupag nyo. Paano nyo naman sasagipin yung mga Pilipino doon just in case na lumala ng gusto? Nakakawat pa sakit na ngayon. Kaya inuuna pa yung paano kaya yung pagpapadala. Diyos ko, miski yung mga pamilya nila rito na pinadadalan, Mr. President, ang inuuna nilang intindihin yung mga pamilya nila doon. Siguro kahit hindi makapagpadala muna, hindi muna nila yung kaligtasan muna ng pamilya nila doon ang iniintindi. Kayo ang iniintindi nyo yung ipapadala nila paano makakarating sa Pilipinas. Yung pag-utak yan. Speaking of our beloved President, para tuloy-tuloy na tayo kay BP Sara mamaya. Para po sa kaalaman ng lahat, may pinagmalaki po yung presidente natin . Pero bago yan, ito po nakakalunos. Ano po ang nakakalunos? 18.13 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Palakpakan po tayo. Breaking all records. Pinakamalaking utang ng Pilipinas. 18.13 trillion.
Pero may pinagmamalaki naman pong proyekto. Si BBM, naroon po sila. Oh. Nagtututuro na si DPWH. O yan, 3 pamilyang Marcos. Si First Lady tsaka isang anak niya. Nagtuturo si Vince Dizon. Yung isang sekretary nagtuturo din pero 5 yung kamay na tinuturo. Tapos si BBM manghang-mangha. Nasa taas po sila ng Kamuning overpass. Ayan po. Ang pinagmamalaki, 18.13 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero ano po ang pinaka malaking proyekto ni BBM? Kamuning flyover. Wala bang mga ngantsaw? mga BBM trolls, hindi nyo ba kakantsawan yung mga Duterte? Hindi nyo ba sasabihin, kaya ba ng tatay nyong karton yan? Na makapagpatayo kayo ng modernong flyover? Nakakahiyaan po pa. 18.13 trillion ang pinagmamalaki na gawa. Kamuning flyover. Mahiya naman kayo. Kamuning. Ano, kaya nyo pa mangantsaw? Kaya ba ng tatay nyong karton yan? Nadadaanan ko po yung Kamuning flyover na yan eh. In fairness, may elevator na. Pero yan na yun. Yan na 18.13 trillion. Bakit po? Saan po napunta yung mga inutang? Di sa walang kamatayang flood control. Ay, hindi pala. Ay, correction. Flyover pala. Daanan ng sasakyan, di ba? Ito po, overpass lang. Overpass lang po. Tawiran lang po ng tao. Yan po ang pinakamalaking proyekto. Kakahiyaan puta. Ngayon, kantsawan nyo. Kaya ba yan ng tatay nyong karton? Talagang hindi kaya ng tatay naming karton yan dahil totoong proyekto yung tatay naming karton. Yung tatay naming karton, malalaking mga tulay, malalaking mga highway, mga skyway ang pinatapos. Sinimulan yung mga LRT 2, 3, 7. Ang dami po. Huwag na natin isa-isahin. At baka manguluntoy kayo. Ayan, Esplanade. Tsaka yung proyekto ng tatay nyo. Ngagba. Na nagkautang ng 18.13 trillion. Placido Pilosopo. Shout out sa'yo. Ayan, dinalaw tayo ni Placido Pilosopo. Overpass lang po. Correct. Kamuning overpass. Yan po ang pinakamalaking proyekto ng gobyernong ito. Puta, overpass lang. Buong pamilya pa na gano'n. Pinagmalaki pa ng buong pamilya eh. Ang tindi talaga eh. Okay, punta na po tayo sa mga ilan pong pinag-usapan ni Tatay Digong. Wow, big time project ng Build Better More. Okay. Ito po, ayan, isa-isayin natin ha. Hindi natin matapos man, kayo na bahala mamaya magtanong sa tanungan portion. May ebidensya kami na may mga members ng Makabayan Black na galing sa kanila papunta sa nice people around o sa mga rebelde. Yan po ang pinahayag ni BP Sara dito sa kanyang programa. Alam nyo, talagang tukoy na tukoy ni BP Sara kung sino yung nagpasimula ng kanyang impeachment na yan, di ba? Si Franz Castro at ang Makabayan Black. O, di ba? Yan yung drama na ano. Masasagot po yan lahat.
eto na nga, nagpapahayag na nga po si BP Sara, pero mas maganda po sagutin sa sarili niyang programa, hindi po dun sa may scripted. Ano po ang mga nasabi ni BP Sara? Totoo na scripted yung ano sa kanya, no? Yung kanya pong impeachment na nagsimula po na wala naman po sila talagang kahit anong ebidensya. Sabi nga nila ng mga nagtatanong, Banat Bayat Boss Dada, ibig sabihin, Vice President Sara Duterte, nauna pa yung planong impeachment kaysa ebidensya. Parang baliktad po yata. 'Di ba? Kasi ang krimen, dapat nauuna yung krimen bago masampahan ng kaso. Dito po, sa kaso po ni BP Sara, inuna munang ibalakin o pagbalakan na siya i-impeach. At bago po maghahanap na lang ng impeachable offense. Actually, binanatan ni BP Sara yan simulang-simula pa eh. Kaya kayo mag-iimbestiga ng katakot-takot. Imbestiga dito sa budget, no? Yung budget hearing na ang dapat sana ang tatanungin lang sa budget hearing yung paano mo ginastos yung budget mo at ano tong pagkakagastusan mo ngayon, di ba? Sabi nga ni BP Sara, bakit ang tanong sa kanya sa budget hearing panay tungkol sa confidential fund samantalang hindi naman sila humingi ng confidential fund? Alam na alam talaga eh. Lahat po ng hearing na naganap para po makakuha ng ebidensya at yan nga po naganap, di ba? Ano po ba yung mga sinasabi nila? Lahat po yan ng ikinaso nila o yung mga tinatawag na grounds for impeachment, dyan po nakuha sa mga investigasyon. Ibig sabihin, wala po silang malinaw na ibinibintang kay BP Sara nung magsimula yung investigasyon. Diyan na po nakakuha sila. Pati po yung paglalabas ng AOM, nakita po ni BP Sara na may ugnayan din, no? Kung maglalabas ng mga AOM, meron silang ibibintang na kay BP Sara. Kaya nasasagot naman daw ni BP Sara yung mga AOM. Nasasagot naman ni BP Sara yung mga tanong ng COA. In fact, kaya nga sila nakakukuha ng matataas na grado sa COA eh. Dahil nasasagot nila lahat. Okay. Thank you very much muna kay Hernan. Tignan natin ang pangalan nito. Yung nagpakape po. Maraming salamat sa iyo. Sernan. Madami sila. Ayan. Sernan, madami sila. Ayan. Sana dumami ang katulad mong magpakape. Pangkape, boss. Okay. Sa madaling salita, sa simula pa lang pinagplanuhan na nila si BP Sara na ma-impeach. Dahil nga po, ang balak nila muna, sa simula muna, si Martin Romualdez for president eh. Mukhang ngayon, nag-give up na si Martin eh. Wala nang effort yung mga tao niya eh. Tapos, kasunod po niyan, pinagplanuhan din yung anong tawag doon? Yung pirmahan, di ba? Yung People's Initiative para baguhin ang konstitusyon para si Martin Romualdez magkaroon ng pag-asa na maging Prime Minister o kung ano pa man. Okay. Sa madaling salita, lahat ng tungkol sa impeachment ngayon, eto na po yung binungay. Yung impeachment na yan, matagal po nilang tinarbaho yan. Pansinin nyo po, lahat po yan galing, lahat ng ebidensya na yan galing sa mga sinagawa nilang investigasyon. Pangit po yun. Halatang halata sila, tsaka ang pangit po pakinggan no, nagagawan mo ng usap
yung isang tao na visibly wala namang ginagawang kasalanan, pero gagawan mo ng kasalanan, tapos para matanggal siya, o maalis siya na contender sa pagtakbo bilang presidente. Ngayon po, dati, sa kagustuhan lang ni Martin na maging presidente, kaya sinimulan nila impeachment. Ngayon po, necessity na. Di ba? Necessity na nila na patanggal si BP Sara, eliminate si BP Sara dahil sa nabisto pong dami nilang tinanggap na pera. Dahil po sa kanilang mga nakuwang mga maleta, wala na po silang ibang opsyon kundi tsumamba na ma-impeach si BP Sara kahit wala nga po. Kita nyo po, bandang huli, ang inaasahan na lang nila pabuksan yung bank account ni BP Sara, baka makakita sila dun. Ano ba ang binibintang nyo kay BP Sara? Bakit nyo bubuksan yung bank account? Tanong nga ni BP Sara, di ba? Asan sa salin ko ang unexplained wealth? Sabi nyo, unexplained wealth. Asan sa salin niya yung unexplained? Hindi nga nila ma-explain na unexplained wealth yung kay BP Sara. Baka pag binuksan yung mga salin nyo, mas maraming unexplained wealth sa inyo. Thank you very much. Gusto ni Inday, DND Secretary sana para ubos sila. Okay, sama-sama po yan, no? Kinuwento din ni BP Inday na yung galit sa kanya ng Makabayan Black, nag-ugat pa yan nung tinapos nila yung insurgency, yung naging insurgent-free ang Davao. Alam nyo po, sa mga may edad na rito at mga taga-ron, mga Bisaya at mga taga-Mindanao, alam na alam po natin na yung Davao po ay talagang malakas po diyan yung mga rebelde nung araw. Pero nung panahon po ni BP Sara, yun nga pinapaliwanag niya nga dahil po sa mga confidential fund, dahil po sa mga intelligence work po yan Kinakailangan mo magbayad talaga ng pera. Hindi nyo pa rin ba naintindihan yun? Intel work po yan. Kaya po nila yung sinasabi niya na Davao 9, nakalimutan ko, 911 ba yun? Hindi yata 911. Basta may numero Yun po yung ginawa ni BP Sara, ginamitan talaga nila ng confidential fund para maubos na po. Ano po yung sinasabi niya? Na may ugnayan talaga yung mga, sabi niya nga, sabihin nyo ng red tag to, pero bibigyan namin kayo ng ebidensya. May ebidensya si BP Sara na dun sa Davao, naganap po yan. Na yung mga nare-recruit na mga rebelde ay galing dito sa mga grupo ng Makabayan. Peace 911. Yan pong Peace 911 yung pinagmamalaki ni BP Sara. May ebidensya sila. At yan ang dahilan, yung Peace 911 ayon kay BP Sara, kaya natapos ang insurgency doon sa Davao City. Na-carry over yan, yung galit na yan, pinagplanuhan po siya ng Makabayan Black. At syempre, sa una, gusto ni Martin yan, no? Naging attack dog niya tong mga Makabayan Black laban kay BP Sara. Gusto yan ni Martin dahil syempre gusto ni Martin na maging presidente. Sinuportahan niya hanggang sa bandang huli na unti-unti na naiitsipwera yung mga Makabayan Black. Talagang mga tauhan na ni Martin ang tumitira. Yung mga young guns at yung mga tumandang paurong. Yung mga young guns tsaka yung mga tropa nila Abante, mga thunders na paurong ang pagtanda. Sila na yung bumira na kay BP Sara. Kaya may ugnayan po yan lahat. At sabi ni BP Sara, alam ni BBM yan. Bakit?
Minsan nagsumbong siya kay BBM eh. Bakit siya tinitira eh? Ano yung mga sinabi ni BP Sara? I-recall lang natin. Sabi ni BP Sara, huwag kang mag-alala. Parang kami bahala sa'yo. Parang ganun yata. Tapos may sinabi pa si BBM na ang priority na niya ay yung charter change na ang priority. Talagang magulo talaga to si BBM. Sa totoo po. Yung napaka-normal sa kanya magbago ng salita eh. Walang palabra de honor talaga. Kaya maganda po to. Ako natutuwa po ko. Yung sinasabi ni BP Sara at saka ng mga abogado niya na palaban na siya ngayon. May programa pang ganito. Okay po yan, BP. Kasi wala pong puwang yung mga mainstream na bayarang media na i-twist yung mga sinasabi nyo. Nauna yung mga taong makapakinig bago sila eh. Ang problema sa mga press con nyo, BP Sara, una, hindi naka-schedule. Hindi namin alam. Pag binalita ng mga tao o mga taga-media yung press con, pabor na kagad sa amo nila. Na-twist na nila yung mga sinabi mo. Samantalang dito, kahit na anong twist nila dyan, una na namin napakinggan mula sa bibig mo. BP Sara. Kaya ituloy-tuloy nyo sana yan. Sana first episode pa lang yan. Minsan nga marami ang nagsasabi, yung mga dati rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan Block ng mga party list groups. Ito si BP Sara to nagsasalita. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block, ang confidential fund. Sabi nila kapag daw ako naging NTF-ELCAC Vice Chair, makakahawak daw ako na mas marami pang confidential fund. At mas maraming confidential fund, mas delikado sila. Kung paano sila naubos sa Davao, gustong gawin ni BP Sara yan sa buong Pilipinas. May pinapaliwanag si BP Sara eh. Kinakailangan matalino daw yung paggasto sa pondo. Halimbawa, konti lang ang pondo. Kaya pala, no? Kaya pala merong mga magnegosyo taday. Tsaka iba pang programa si BP Sara kasi tinatarget niya rito. Ang galing pala, no? Dapat sa BP, noon mo pa to pinapaliwanag sa amin. Ako nga, ang tagal ko na nakasuporta sa'yo. Hindi ko alam kung bakit may mga negosyo taday ka eh. Ito pala, ang target recipient nila tong mga to. Para yung mga mamamayan, hindi na matukso na mangibang bumaliktad papunta sa kabilang bakod. Maging rebelde pa. Para maiwasan yung mga pinaka-prone. Yung mga grupo o yung mga tao na maaring maging biktima, ma-recruit ng mga organisasyong may kaugnayan dun sa mga rebelde. Inuunahan ni BP Sara na bigyan ng pangkabuhayan. Yung pala yung mga meaning nun. O kaya, yung mga posibleng maging ma-involve sa droga, inuunahan na ni BP Sara ng mga proyekto. Imagine, kahit halos pigang-piga na yung budget ng Office of the Vice President. Kahit halos wala nang matira, kundi pampasweldo. Pero naisip pa rin ni BP Sara yun. Kaya mahusay na presidente ito pag nagkataon. Imagine niyo yun. Yan talaga ang Kaya epektibo yung NTF-ELCAC eh. Kasi hindi na po pwede na panay military lang po. Dapat po yung mga prone na lugar na baka
maging ano, makarecruit yung mga rebelde, bigyan mo ng mga proyekto yan, katulad ng ginawa ng NTF-ELCAC, hindi na po magre-rebelde ang mga yan. Gusto ni Inday, Amik, maraming salamat sa padoble. Gusto ni Inday, DND Secretary sana para ubos sila lahat. Hindi binigay sa kanya eh. Alam nyo kung bakit DepEd ang binigay kay Inday Sara? Karamihan kasi sumisikat yung mga DND. Marami pong DND na sumikat eh. Mula po kay Ramos, Enrile, etc. Yung mga DepEd Secretary po, bihira po yung sumisikat na DepEd Secretary. Kumbaga, karamihan po na nagiging DepEd Secretary, hanggang dyan na lang. Dead end ng mga political career yan eh, yung DepEd Secretary. Tingnan nyo nangyari kay Jesly Lapus. Wala na, hindi naging senador. Tignan nyo yung si Brother Armin Luistro. O, di ba? Maraming DepEd Secretary walang naganap sa buhay nila. Okay. Ano pa ang mga nangyari rito? Ito po ang malupit sa lahat. Sabi po ni BP Sara dito kay Congressman Luistro, grabe ang kapal ng muka. Makapal daw ang mukha mo. Sabi ni BP Sara sa programang ito. Eto po, merong member ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin saan dyan na unexplained. O yan po sa unexplained wealth. Wala naman silang mapakita na unexplained dun sa salin. Ayan, sinasabi ni BP Sara. At yung bumabanat ng unexplained wealth na yan, yung ganun magsalita, unexplained wealth. May utang na 8 million. Yung isang member ng Justice Committee, may utang na 8 million sa asawa ko. Luistro, magbayad ka naman. Mahiya ka naman. Ang lakas mong mga bumanat kay Sara Duterte. Kay Vice President Sara Duterte. Tapos, hindi ka nagbabayad ng utang ng asawa mo. Thank you very much kay Arabiano o Arabiana na nagbigay po sa atin ng 89.99 Saudi Arabian Real. Maraming salamat, Ma'am Arabiano. Sino ba to? Pakibasa nga po yung mga marunong magbasa ng Arabiano at lang makilala naman natin to. Ano po bang pangalan nila sa aktual? Paki-translate nga po yan si Arabiano o Arabiana para mabati naman natin. Lahat po ng DND Secretary sikat po eh. Mula kay Enrile, tapos si Ramos, tapos sino yung DND ni Ramos? Okay. Unexplained sila na unexplained. Hindi naman nila matukoy. Okay lang ako OFW Saudi Arabia. Opo, ano po ang pangalan? Maraming salamat po pero sana mabati kita man lang ng pangalan mo. Sir o Madam. Orly Mercado, sikat din, di ba? Meron pang isa, si Renato de Villa. Mga sikat po lahat ng DND. Sige po. Makapal daw ang mukha mo. Hindi mo man pwedeng ilagay yun. Ito sabi niya. Yung utang daw na hindi pa binabayaran, hindi raw pwede ilagay yun sa salin dahil hindi pa utang pa raw eh.
Ito ang kapal ng mukha mo. May utang na 8 million, may gana ka pang bumanat. Luistro, tinatalaban ka pa ba? May utang kang 8 million, may gana ka pa raw bumanat. Si Anyo. Si Anyo ba DND rin? Sikat din si Anyo. Sumisikat po pero yung mga DepEd Secretary, wala. Wala kang asahan. Si Anyo daw, laging contender sa pagka-presidente, di ba? Si Ramos, si Enrile, mga tumakbong presidente yan eh. Boss, name na nagpakape. Hey Dina, kuha. Hey Dina, thank you very much. Hey Dina. Maraming salamat sa nagpakape. Ano pa? Tuyot na tuyot ang aking lalamunan. Ayan po, sabi ni Kiko Barsagan. Ako, matagal na natin hindi napipicture to si Kiko. Remittance pa rin na nasa utak ng gobyerno. Naglabas na matinding batiko si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay ng sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa gitnang salangan kung saan patuloy ang tensyon. Yan. Sa pagitan ng sa pag-atake, palitan ng atake sa rehiyon. Okay. The Middle East is an active war zone pero remittance pa rin na nasa utak ng gobyerno. Wala talaga kayong pake basta may maleta kayo. Yun po ang ayon po sa Pangulo, mahalagang bantayan ang sitwasyon dahil malaking bahagi ng remittances ng bansa ay nagmumula sa gitnang silangan. Grabe, no? Ang iniintindi lang ni Marcos. Ito po, sabi ni Ferdinand Marcos, isa sa mga aspetong minomonitor ng gobyerno ay kung paano maapektuhan ng krisis ang padala ng OFW sa Pilipinas. Narinig nyo? Mga OFW, pinoproblema ng gobyerno, paano raw makakarating yung remittance nyo? Diyos ko, hindi man lang problemahin kahit peke. Masakit, no? Maririnig mo yan habang ikaw pinagtatago ka. Wala kang naririnig ng planong evacuation. Tago ka ng tago habang nagpuputukan. Tapos maririnig mo yung gobyerno mo, ang pinoproblema, yung remittance nyo, paano makakarating sa Pilipinas? Ibang klase talaga tong presidente na to. Nakakatuwa no? Okay. Last natin. Pag-amin ni Remulla sa ICC cooperation, sapat na basehan para sa impeachment. Ito po ang sinabi ni Attorney Israelito Torion na naging aksyon ni Ombudsman Boying Remulla ay maituturing na betrayal of public trust at grave violation of the Constitution. Yan po ang pahayag ni Torion. Pero ayon kay Torion, sapat na basehan to para ma-impeach, para sa impeachment dahil bilang opisyal ng gobyerno, sumumpa si Remulla na susunod at magpapatupad ng batas at konstitusyon. Okay. Pero, sinabi rin po ni anong pangalan nito? Ni Israelito Torion na baka hindi naman pumasayan dito sa kasalukuyang Congress. Huwag kayong mag-alala.
Huwag kayong mag-alala. Balay nyo, pag napalitan na presidente, magbabaliktaran na yung mga Congress. Magbabaliktaran na yung nasa Kongreso. Delikado ka na, may mulya. Baka may magsip-sip kay VP Sara. Ha? Ipa-impeach ka. Siyempre, sip-sipan na labanan yan eh. Imposible naman na pag-presidente na si VP Sara, hindi siya makakuha ng suporta ng 106. Malamang yan, kayang-kaya niyan. Thank you very much.